O eto mga tol, balitang West Philippine Sea ulit tayo mga tol. Pinaparatangan tayo ng China mga tol. Pinaparatangan ng China ang Pilipinas ng paninira daw ng kalikasan dahil sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Biruin mo, nananahimik yung BRP Sierra Madre doon na naninira daw ng kalikasan. Mhm. Samantalang ang dami na nilang corals na napatay at itinatambak nila para sa reclamation nila. Grabe 'no, pahupain daw ang tensyon 'no, pero tignan mo naman. At eto mga tol, mula sa UNTV News, itinanggi ng National Task Force for West Philippine Sea ang pahayag ng China na nakakasira umano sa kalikasan ng BRP Sierra Madre, ang barko ng Pilipinas na matagal nang nakasadsad sa Ayungin Shoal. Bakit nakakasira yan ng kalikasan, 'di ba? Paano nakakasira, hindi naman na kinakargahan ng langis yan. Hindi naman na nagbubuga ng usok yan. Nakasadsad na yan dun. Ang tindi, 'di ba? Ang linaw-linaw nga ng dagat na nakapalibot sa kanya, eh. Samantalang hindi nila nakikita yung sarili nila na nagdudulot sila ng pagkasira sa mga corals. Oh, 'di ba? Well, panoorin na lang natin 'to mga tol. Pero bago 'yan, syempre 'wag mong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary mga tol. 'Wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to. Ryan, ano na ang naging pahayag ng National Task Force for the West Philippine Sea dito sa bagong paratang ng China? Kapayapaan daw, pero eto may bago silang paratang. Elastasyon ng National Task Force for the West Philippine Sea kumuha ng third-party marine scientist expert na silang magsasagawa ng marine scientific assessment at mag-iimbestiga sa mga sanhi ng pagkasira ng mga coral reef sa West Philippine Sea. Mariing pinabulaanan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pahayag ng China na nakakasira sa kalikasan ang mga o matagal nang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay NTF-WTS spokesperson at NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, ang akusasyong ito ng China ay walang katotohanan at isang classic misdirection ng China. Ayon kay Malaya, ang China ang gumagawa ng irreparable damage sa mga coral reef na nakakasira sa maritime environment at natural habitat ng mga isda at 'Di ba? Totoo naman eh. kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. 'Di ba kaya nga yung BRPA Teresa Magbanwa natin mga tol, halos 3 buwan na atang nandoon yun sa may sa Bina sa Escoda Shoal kasi binabantayan yung natuklasan nila na sobrang laki ng mga durug-durug at mga patay na corals na doon dahil ang hinala nila mga tol, etong China nagsasagawa na naman ng panibagong reklamasyon o reclamation. 'Di ba? So sinong sumisira ng kalikasan? 'Di ba? Sino yung pumapatay ng mga natural habitat ng mga isda, mga tol? 'Di ba? Etong China wala nang iba. O 'di ba, sinisingil na nga natin sila dahil sa mga danyos na ginawa nila. At saka dun sa may Sandy Cay. O 'di ba, sa may malapit sa Pag-asa Island. Ngayon wala na silang maiparatang sa Pilipinas. Lahat na lang talaga ibinintang nila sa atin mga tol, pati 'to. O yung matagal nang nananahimik na BRP Sierra Madre dun. Nakakasira daw ng kalikasan. Katunayan aniya, ang nakita ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na ang mga ginagawang reklamasyon ng China sa Panganiban Reef o Mischief Reef ay nagdulot ng permanenteng pinsala sa mga coral. See? 'Di ba? O yan, may nakita yung dahig o yung Court of Arbitration doon sa may Panganiban Reef mga tol na nagdulot daw ng permanenteng pagkasira. Permanente mga tol, permanente na. Panganiban Reef o Mischief Reef ay nagdulot ng permanenteng pinsala sa mga coral. Nag-umpisa ito ng malaking proyekto dito ng China sa Calderon Reef, Kagitingan Reef, Burgos Reef, Mabini Reef, McKinnon Reef, Suvi Reef o Zamora Reef na ngayon ay naging military bases na ng China. Saka maniniwala ka ba itong China, itong gobyerno nila mga tol, may pagmamahal sa kalikasan? 'Di ba? Naniniwala ka ba? Kaya nga gano'n binabayo sila ngayon ng kalikasan do'n dahil sobrang talagang pinabayaan nila ang kalikasan 'di ba? Lubog sila ngayon mga tol. Oh. Lubog sila ngayon. Ayaw ng ibang mga tao, nadadamay lang sila pero wala gano'n talaga ang ganti ng kalikasan. Hindi naman iisipin ng kalikasan kung sino-sino lang yung mga dumudungi sa akin, yun lang ang gagantihan ko. Hindi, damay-damay kayo.
'Di ba? Gano'n talaga, wala silang ano, wala silang kontrol. Gusto lang nila magpayaman na magpayaman, eh. Magtayo ka ba naman ng napakaraming mga pabrika na walang limitasyon? Oh, ilan ng pabrika do'n, 6 na milyon ba? O asan napupunta yung mga wastewater nun? Sa mga ano nila, tubig nila. Oh, saan napupunta yung mga usok na binubuga nun? O di siyempre sa hangin nila. Oh, tapos tayo sila ng tayo ng building o kaya ngayon lumalambot yung mga lupa, sobrang bigat na. Yung mga building na yun wala namang mga nakatira, basta tayo lang sila ng tayo para lang makita na ano sila, asensado na, talagang nag-boom na sibilisasyon. Hmm. Ang mga artificial reef na ito natuklasan din ng arbitral na alam ng mga opisyal ng China ang ginagawa ng kanilang mga mangingisda na pagbubos sa mga pawikan, korales at mga giant clams na nakakasira sa kalikasan. Oh, alam! Alam ng kanilang mga opisyal pero walang ginagawa. O ngayon, maniniwala ka bang concern sila sa kalikasan? Nako, O sa mga pawikan, korales at mga giant clams na nakakasira sa kalikasan. Bukod pa rito, ayon sa ulat ng Center for Strategic International Studies, isang non-profit organization, higit sa 6,200 hektarya ng coral reef ang nasira dahil sa pagtatayo ng artificial island ng China. grabe ano, 6,000 mahigit na ektarya ng mga coral reefs ang nasira ng China. Tapos ang lakas niyang loob nilang paratangan ng Pilipinas na sumisira sa kalikasan dahil sa pagkakasadsad ng BRP Sierra Madre. Talaga naman, oh. Reef ang nasira dahil sa pagtatayo ng artificial island ng China. Nakakalat din ang Pilipinas ng mga ebidensya ng malalang pinsala ng mga korales sa Bajo de Masinloc, Rosel Reef, Escoda Shoal, Sabina Shoal, Pag-asa K1, 2, 3 at iba pa. Oh, halos kabuuan ng West Philippines na yung sinira ng China, eh. Tapos sila pa yung malakas ang apog na magbintang, no? Hamon ngayon ng NTF-WPS sa publiko at international community na maging mapanuri sa mga baling impormasyon na ipinapakalat ng sinasabing eksperto ng China. Naku po, eksperto ng China, eh. Bukod sa sinungaling na yun, bias pa yun. Eksperto ng China, eh. Oh, sige nga, anong masasabi ng eksperto ng China sa dami ng pabrika nila doon? Oh, anong masasabi ng eksperto ng China kung bakit ngayon binabayo sila ng kalikasan? Kung bakit dinadaluyong sila ng mga kalamidad doon? Kung bakit nagsisiguho yung mga lupa nila doon? Anong masasabi ng eksperto ng China? O baka naman isisipa sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa, 'di ba? Paano mo paniniwalaan 'tong mga 'to? Ang maniniwala lang naman sa mga 'to, siyempre yung mga ano nila, mga tagapagtanggol nila rito sa Pilipinas, na ang gusto magkawatak-watak tayong mga Pilipino, na ang gusto bumaba yung presidente natin at ipapalit nila yung manok nila, Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. 'di ba? O yan, oh. Kitang-kita naman natin mga tol, yung BRP Sierra Madre, 1999 kung di ako nagkakamali, ipinasadsad yan dyan para maging outpost natin dahil nga sa patuloy na pagkamkam ng China ng mga island, no, ng mga isla rito, patuloy na pagtatayo ng mga isla. Ngayon, nakasadsad na yan dyan since 1999, hindi naman yan naglalabas ng mga maduming langis o ng langis sa karagatan. 'Di ba? Hindi naman gumagalaw 'yan para palawakin pa yung mga nasadsaran niya. Siguro dun sa area na sinadsaran niya, siguro yung part na 'yon nasira. Pero makakasira ba ng karagatan yung mga kalakalawang nung dagat na 'yon? Parang malabo naman ata, 'di ba? Dun sa mga sinasabi ng China. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano ang masasabi mo diyan mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.